In your snatch, we is pleasure. Boom, shape pleasure. So good day sa inyo mga ka-newbie, no? Ngayong araw ay mag-unboxing tayo ng ating clamp ammeter. No, nasira na yung ating itong ating multi-tester, no? Nasira na. Then itong ating clamp ammeter ay hiniram lang natin kahapon. Ngayon ay ngayon dumating na yung ating order, kaya pwede na natin itong isuuli. Ngayon mga ka-newbie ay tingnan natin. Buksan natin to. So ito ay na-order natin sa Lazada. Oh my God! Kuripot sa sa balot Then may free na siya mga ka-newbie na voltage detector. So unahin natin to. Yun. May battery na siyang kasama 1.5 yung kanyang battery. Check natin. So medyo magaan. So pe-press lang pala siya dito. Yun. Lagyan natin ng battery. Yun Then mamaya natin ite-testing to. Then buksan na natin yung ating multi-tester. So mura lang to mga ka-newbie. Pang lang to. So may free na rin siyang battery. Yun. Sa battery pa lang mga ka-newbie sablay. Ayan. Paano natin mapakinabangan yan? May kasama na rin siyang module. Ayan. Isang Chinese at isang English. So tabi na natin to. At buksan na natin. Dito lang yung sablay battery niya. Sablay na agad. So gagamitin natin battery, yung nalagay natin dito. Alisin muna natin. Positive, negative. Yun. Yun Yun. Then set natin sa ohms. Tapon na natin to. Then pagdating naman sa kanyang prad ay mahaba. Yun haba. Yun haba Then kanyang dulo yun Goods tong kanyang test prad. Test natin. Ngayon dito tayo. Yan.
So 0.4 yung kanyang shorted. Kuha tayo ng mga pwede nating sampulan. Kaya mga ka-newbie, testing tayo ngayon. Mayroon tayo ditong mga capacitor ng electric fan. Battery tayo 9 volts. Meron tayong thermal fuse. At mayroon tayong capacitor ng washing machine automatic. Kuha pa tayo ng capacitor pa. Ito yung ating mga ano. So ngayon ang unahin natin ay battery. No, set tayo sa battery. Yan, DC. AC. DC tayo, no? Yan. Then test tayo dito sa kanyang battery. Ito ay 9 volts. Ayan, 9 volts. Tingnan natin kung may 9 volts siya. Positive, negative. Ayun, no? So 1.8 na lang. 1.8. Hindi na pwede. Tingnan natin itong isa. .8 hindi na rin pwede, 9 volts. So sunod natin itong capacitor. Set tayo sa kanyang UF. Yan. So tayo ng isang capacitor dito. Try natin itong capacitor kung talagang okay to. So may nakakuha tayong 1.2. So okay naman to. So 1.7 tong capacitor na to. Pero ang nakukuha natin ay 1.2 lang. Balik natin. Yan, 1.2. At itong isa naman ay 1.5. Try natin to. .9. .9, so wala na. Try natin tong ibang capacitor. 1.5 ulit. Try natin 1.4. Yan. So goods pa. Try natin 0.9. 1.2 to mga ka-newbie. Wala. 1.9. So hindi na. Tayo sa capacitor ng washing 11 UF. Try natin. .6 na lang, 1.7. So wala na to. Ito. .8. So mayroon pa konti, 9 UF, 10 UF to. So pwede pa yan. Dito naman sa capacitor ng automatic. So wala na. So wala na. Passive na. Dito naman tayo sa thermal fuse. Try natin kung pwede pa to.
Set natin sa buzzer. Yun. So buzzer tayo. Yun. Yun, oh. So goods pa. Goods pa to. Dito tayo sa capacitor na ay thermal glass fuse ng yun. So goods pa rin, oh. Ayan. So goods. Ayan. So yan yung kanyang reading, oh. 229 volts AC. Ayan. So accurate naman mga kanubi, maganda. So overall naman mga kanubi, okay naman. Okay naman yung ating na-order na clamp ammeter, no? So yung kanyang function, so meron siyang NCV, meron din siyang AC, meron siyang DC, meron siyang Hertz, meron siyang buzzer mode, meron siyang diode, meron siyang ohms, at meron siyang capacitance, no? So sa gaang, sakto lang. Sa liit, medyo maliit, yan, oh. Medyo maliit. Then sa quality naman ng kanyang function, so okay naman sa akin. Medyo ano naman, accurate naman yung kanyang reading, no?